Purihin po ang Panginoon at pagpalain po tayong lahat sa ating patuloy na pag-aaral ng salita ng Diyos. Pag-aralan natin ngayon ang tungkol sa iglesyang itinayo ng ating Panginoong Hesus. Nung sabihin niya kay Pedro, "Upon this rock, I will build my church." Ano ba ang mga katotohanan na dapat nating malaman tungkol sa iglesyang ito? Tungkol sa iglesyang itinayo ng ating Panginoong Hesus. Para maging malinaw ang ating pag-aaral, isa-isahin ho natin ito. Tingnan ho natin kung ano ba ang sinasabi ng banal na kasulatan tungkol sa paksang ito, tungkol sa iglesia. Ito ang madalas kong sinasabi lagi, na pag tayo ay nag-aaral ng salita ng Diyos, hindi tayo nagbibigay ng ating sariling opinyon, sariling haka-haka, pananaw, kundi inaalam natin kung ano ang sinasabi ng banal na kasulatan, kung ano ang sinasabi ng Panginoon sa mga naisulat na, sapagkat ang sabi nga ni Apostol Pablo, ang lahat ng mga kasulatan ay naisulat sa ikatututo natin. So pag-aralan natin nga ito ngayon. At para maging malinaw ang ating pag-aaral, isa-isahin natin ito. Una, alamin natin what the church is not. Ano ba ang hindi iglesia? Pangalawa, ano ang iglesia? What is the church? Pangatlo, kailan nagsimula ang iglesia? Pang-apat, ano ang gawain ng iglesia? Panglima, saan paroroon ang iglesia? Pang-anim, paano hukuman ng Diyos ang iglesia? At pang-pito, ano ang mangyayari sa iglesia? So, isa-isahin natin ang mga bagay na yan. Alamin natin batay sa kung ano ang sinasabi ng Panginoon sa banal na kasulatan. Una, ano ang hindi iglesia? Number 1, tandaan natin na ang iglesia ay hindi karugtong ng Jewish race. O ang iglesia ngayon ay hindi ang lahi ng mga Hudyo na binigyan ng ibang pangalan na tinatawag ngayon church. No, that is not. Kung titingnan natin kung ano ang nangyari sa mga Hudyo, ang bayan ng Diyos, mga taong pinili ng Panginoon, chosen people of God, the Jews. May argumento si Apostol Pablo na mababasa natin sa Romans chapter 11 na pinahintulutan ng Diyos na patigasin ang puso ng mga Hudyo upang magkaroon ng pagkakataon ang mga hintil na magkaroon ng kaligtasan. So because the Jews have been shunted to a sidetrack, ipinahintulot ito ng Panginoon. Nahiwalay sila sa main line, kumbaga. Nawala sila sa linya. At sa pagkakataong iyon, ang Diyos ay kumilos sa mga hintil para magkaroon ng kaligtasan. Ito ang argumento ni Apostol Pablo sa Romans chapter 11. So,
the law and the prophets, ang sabi ng Panginoon Jesus, the law and the prophets are until John. Matthew chapter 11 verse 13 and Luke chapter 16 verse 16. So, malinaw sa mga kasulatan that Moses and law is under in one dispensation. And the Lord Jesus Christ and the grace is in another dispensation. Sinabi ko na nga na ang Diyos ay gumagawa sa iba't ibang kaparaanan, sa iba't ibang panahon. So, God works in the time of the Old Testament people through the Old Testament prophets. Pinaabot niya, pinaalam niya ang kanyang mga mensahe, ang nais niya iparating sa mga tao. At nung dumating ang ating Panginoong Hesus sa New Testament time, under the grace of God, so kumilos at gumawa ang Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus. So, the Jewish race is not the church of today. Hindi karugtong ang iglesia ngayon sa lahi ng mga Hudyo sa Old Testament. Iba ang mga Hudyo at iba ang iglesia. So, alam ko na marami ang naniniwala na ang iglesia ngayon ay karugtong ng lahing Hudyo sa Old Testament. Subalit hindi po yun ayon sa banal na kasulatan. At dahil may mga naniniwala na ang iglesia ngayon ay karugtong ng Jewish race, so kaya pinagpatuloy nila ang mga ceremonial rituals at ang mga ordinances gawain sa Old Testament times na supposed to be ay wala at hindi na sa panahon natin ngayon sa ilalim ng biyaya ng Panginoon. So, linawin ko lang na ang mga Hudyo ay hindi karugtong ng iglesyang itinayo ng ating Panginoong Yesus. Second, what the church is not. Second, the church is not the kingdom. The church is not the kingdom. John the Baptist preached at ang message niya is repent, for the kingdom of heaven is at hand. Even Jesus sa Matthew chapter 4 verse 17, repent, for the kingdom of heaven is at hand. Hindi lang si John the Baptist at si Jesus Christ ang nag-preach nito. Gayon din ang 12 apostles sa Matthew chapter 10. Gayon din ang 70 na inutusan ng Panginoon na ipangaral ang salita, na ang pangaral nila ay repent, for the kingdom of heaven is at hand. Ang preaching nila ay gospel of the kingdom. Sa parable ni Jesus sa Luke chapter 19 verse 11 to 27, parable po ito ng isang nobleman na pumunta sa malayong lugar para tanggapin ang kahariang naukol sa kanya.
At doon sa kwento, ayaw ng mga tao na siya ang kanilang magiging hari. Tutol ang mga tao. At ang kahariang iyon na tatanggapin niya ay hindi maitatayo hanggat hindi siya babalik. So, ang parable na ito ay patungkol kay Jesus Christ na siya ang nobleman, na siya ang magtatayo ng kingdom, that the kingdom is built only kung babalik na ang Panginoong Hesus. Ito yung inaasam-asam ng mga disciple. Mababasa natin yan doon sa verse 11. They expect that the Lord Jesus Christ will establish the kingdom. So, the church is not the kingdom. Why? Because the church is never confounded with the kingdom in scriptures. Ang iglesia po ay inahilin tulad sa isang bahay. The church is compared to a house. 1 Timothy chapter 3 verse 15. The church is compared to a temple. 1 Corinthians chapter 3 verse 16 and 17. The church is compared to a body. 1 Corinthians chapter 12 verse 27 to 31. And never compared to a kingdom. So, the church is the body. And Christ is the head. So Jesus Christ is the head of His church. Ephesians chapter 1 verse 22. Ephesians chapter 4 verse 15. And Colossians chapter 1 verse 18. And another truth is, Christ is never spoken of as its king. So, si Jesus ay hindi itinuring na hari ng iglesia, kundi ulo ng iglesia. And the church relationship to Christ is of a bride. Ang iglesia po ay nobya ng Panginoon. So the church is never compared to a kingdom. Therefore, the church is not the kingdom. Sa sunod na video po, pag-aaralan natin what is the church. At maraming salamat. Kung mayroon kayong katanungan, just comment and sama-sama tayong pag-aaralan ito. At titingnan natin ito ayon sa kung ano ang sinasabi ng banal na kasulatan. Maraming salamat po. Pagpalain po tayong lahat ng Panginoon. God bless.